Isang mapagpalang Lunes ng umaga po sa ating lahat. Purihin at pasalamatan natin ang ating Diyos sa buwet lakas na meron tayo ngayong umaga. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa ating morning devotion, our grab food for the soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Ang Lunes po ng umaga ngayon na ating pagbubulay ay kakaiba sa dati po nating Lunes na pinagbubulayan. Kasi po, ito yung tinatawag na Lunes Santo. Ibig sabihin, tayo po ay nasa Holy Week na o yung mahal na araw. Ang simula po ay Lunes hanggang sa Sabado, Santo, at pagkatapos ang Sunday ay Resurrection Day o Pasko ng Pagkabuhay. So, pamagat po ng ating pagbubulayan ngayong umaga ay pagsasakripisyo ni Jesus. Ito po ang ating pong patayang talata ay masusumpungan po natin sa Lucas pangkat 22, talatang 63 hanggang 65, na ganito po ang sinasabi.
Samantala, si Jesus ay kinukutsa at binubugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya ay piniringan nila at tinatanong, "Hulaan mo nga kung sino ang sumuntok sa iyo." Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Ano bisyo o pagsasakripisyo? Ito ay ang pagsuko ng isang bagay na mahalaga, madalas na may layuning maisaparan ang may layunin. Halimbawa, mag-isyo kang maglakad, pinag-iipunan. Mag-i-skip ka ng 3 meals o hindi ka kakain ng isang buong araw dahil nagfa-fasting ka. Ayon din sa Google, noon pa man, ang sakripisyo ay bahagi na ng Ebanghelyo ni Kristo. Nagpapaalala ito ng dakilang pagbabayad salang sakripisyo ni Kristo para sa lahat ng nabuhay o mabubuhay pa sa mundo. Ang pagsasakripisyo ay isang karanasang hanggat maaari ay iniiwasan sana ng sino. Ang gagawing pagsasakripisyo ni Jesus alang-alang sa katubusan ng sangkatauhan ay ipinahayag na noong paman sa Lumang Tipan. At natala iyon sa buong kabanatang 53 ng Aklat ng Isayas. Ang magiging sakripisyo ng suffering servant. Pagkaraan ng 700 taon, naganap ang propesiya tungkol kay Jesus. Sabi po rito, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Mula po sa Isayas, pangkat 53, talatang 7 hanggang 9. Malungkot ang nasaksihan ni Juan tungkol sa pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus. Sabi po sa Juan, pangkat 1, talatang 10 hanggang 11, dumating ang salita sa sanglibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Sobrang pagmamalabis sa kapangyarihan at kawalang katarungang ito ang maaari nating sabihin sa ginawang paglilitis kay Jesus. Isang buwad na paglilitis na sa ating panahon ngayon, ito ay tinatawag na kangaroo court. Hinatulan si Jesus ng mabigat na parusang kamatayan kahit walang matibay na ebidensya at walang pagsasaalang-alang sa kanyang kalagayan o karapatan. Si Poncio Pilato ang itinalagang gobernador ng government ang lilitis kay Jesus dahil nga hindi mapapataw ng mga Hudyo ang parusang kamatayan noon. Sa panahon noon, tanging ang Roman government lang ang pwedeng magpataw ng kamatayan. Bilang gobernador, ang nais lang nalitisin ni Pilato ay yung mga kasong may kinalaman sa pag-aalsa laban sa gobyerno. Kaya naman,
pilit na inakusahan si Jesus na lumalaban di umano sa Roman government. Ayon po sa Lucas 23, talatang 2, kabandang huli, ito po yung sinabi. Napatunayan po namin na sinusulsulan ng taong ito ang aming mga kababayan upang maghimagsik ang mga tao at pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador at nagpapanggap pa siya raw ang Kristo na siya ay isang hari. Nang iharap si Jesus kay Pilato, isa lang po ang tanong niya kay Jesus, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang may sabi." Ayon sa ilang pong Bible scholars, marami pang mga itinanong si Pilato bagamat hindi na isulat sa Ebanghelyo. Bilang gobernador at tumatayong hukom, kailangan ni Pilato na magtanong para malaman niya kung nagkasala nga ba o hindi si Jesus. Sa puntong ito, pwede nang sabihin si Pilato ay isang matalinong gobernador at hukom. Pero saan ba dadalhin ang tao ng kanyang katalinuhan? Naniniwala nga si Pilato walang kasalanan si Jesus. Ang sabi pa niya, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito." Iyon ang kanyang paniniwala. Ngunit hindi niya ito pinanindigan dahil maaaring malagay sa panganib ang kanyang sariling kapakanan at posisyon. Hinayaan niyang talunin ang kanyang paniniwala ng mga taong naghahangad ng kapahamakan ni Jesus. Kaya't ipinasya ni Pilato na magbigyan ang kanilang mga kahilingan. Mula po yon sa Lucas 23, talatang 24. Doon na nagsimula ang sakripisyo ni Jesus na humantong sa kanyang kamatayan doon sa krus. Doon natupad ang propesiya na siya ang magiging tagapagligtas ng makasalanang sanlibutan. Bilang refleksyon po sa narinig nating pagsasakripisyo ni Jesus para sa sanlibutan, ano nga ba talaga ang sakripisyo? Ano ang kaya mong isakripisyo? May isa daw pong preacher na nagsermon noon na hindi raw matatawag na sakripisyo ang isang bagay kung walang dumanak na dugo. In relation to the sacrifice made by Jesus on the cross, tama yung preacher dahil ibinigay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay para sa ating kapakanan. Dumanak ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para po matubos tayo sa ating mga kasalanan. Pero matatawag pa rin sakripisyo ang isang bagay kahit hindi ito buwis buhay kapag handa kang ibigay ang pinakamahalaga sa buhay mo para sa isang makabuluhang layunin. Ano ang kaya mong isakripisyo para sa Diyos? Yun bang pag-upo mo ng matagal sa church habang nakikinig ng mensahe ay maituturing na po ba ito na sakripisyo? Bali yan ay ata ang pinakamadaling gawin, ang maupo at makinig. Pero handa ba tayong sumunod sa kalooban ng Diyos? Ano ang kaya nating i-give up para mabigyang lugod ang Panginoon? Hindi na siguro matutularan ang ginawa ni Abraham na pag-aalay niya ng kanyang kaisa-isang anak kay Sarah na si Isaac. Ginawa niya ito dahil sa kanyang malaking pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Ang kanyang ginawa ay halimbawa ng tunay na pagsasakripisyo. Ano ang kaya mong isakripisyo para sa iyong pamilya? Maraming mga OFW ang nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Ginagawa nila ang lahat para lang matustusan ang mga pangangailangan ng buong pamilya. May mga kinakalimutan ang mag-asawa dahil priority nila ang kanilang pamilya.
Nakalulungkot din na may mga Pilipinong kumakapit sa patalim sa abroad para lang may maipadala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ang tunay na pagsasakripisyo para sa pamilya ay hindi humihingi ng kapalit. Kaya sana maliwanagan ang isipan ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa na ang kabuuan ng kanilang kagalakan at kaganapan ay nasa pagbibigay ng walang kapalit. Ano kaya o ano ang kaya mo namang isakripisyo para sa gawain ng Panginoon? Ang gawain ng Panginoon ay tumutukoy sa mga adhikaing nagtataas sa pangalan ng Diyos. Ang pagkakaloob ng pinansyal sa mga adhika sa isang proyekto ng simbahan, ang pagkakaloob ng oras para makatulong sa gawain o involvement sa isang church activity, ang paggamit ng iyong talento para sa isang gawain ng iglesia ay tunay na nakapagbibigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Ano ang kaya mong isakripisyo para sa ibang tao? Hindi lang tayo nabubuhay para sa Diyos, para sa ating pamilya at para sa ating sarili. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa ibang tao rin. Dapat ay maging sensitibo tayo para sa pangangailangan din ng ibang tao, maging sila man ay ating mga kapitbahay, mga kaibigan o hindi. Ang tunay na pagsasakripisyo ay kapansin-pansin sa langit. Ang mga sakripisyong ginagawa natin ay hot topics sa langit at maraming anghel sa langit ang nagbubunyi kapag may isang kaluluwang nagsasakripisyo para sa Diyos, sa kanyang gawain, para sa pamilya at para sa ibang tao. Jesus is our ultimate example of sacrifice. He gave His life that we might be saved. Ang mga tunay lamang na tumanggap sa ating Panginoong Jesus ang makapag-aalay ng sakripisyo na kalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Mula sa Ephesians 5:1, ganito po yung sinasabi, "Since you are God's dear children, you must try to be like Him. Your life must be controlled by love, just as Christ loved us and gave His life for us as a sweet-smelling offering and sacrifice that pleases God." Mula din po sa Romans 12:1, ganito po yung sinasabi. Ayon po kay Apostol Pablo, "Therefore, my dear brethren, I urge you by God's grace to sacrifice, make your bodies a living sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual worship." Tayo po ay manalangin. Aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagsasakripisyo na ginawa mo doon sa krus para po sa ikaliligtas ng bawat sa amin na tumanggap sa iyo bilang aming tagapagligtas at Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panahon ngayon na gugunitian muli namin ang iyong ginawang pagpapakasakit para po sa aming lahat. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, O Diyos Ama, na ibinigay mo po ang iyong kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesus, na namatay doon sa krus upang siyang umako sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, dahil yung pag-ibig mong yon na napakadakila na hindi matutumpasan ng kahit sino, Panginoon, ay nagawa mo dahil sa laki ng pag-ibig mo sa amin. Kaya ano naman po ang aming maisusukli bilang aming pagpapasalamat sa kadakilaan ng pag-ibig mo sa amin. Tulungan mo po ang bawat sa amin, Panginoon, na sa panahong ito, magamit po namin ang panahon na hindi lamang basta magunita namin ang iyong pagpapakasakit para sa amin, kundi, Panginoon, ma-share po namin ito sa iba na hindi pa rin
nakakatagpo sa iyo bilang kanilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, dinadala din po namin ang iba pa pong mga kapatid namin na hindi pa rin kumikilala sa inyo, nawa sa pamamagitan po ng panahong ito, makilala ka po nila, Panginoon, bilang kanilang sariling tagapagligtas at Panginoon na namatay doon sa krus para sa kanilang din po mga kasalanan. Panginoon, dalangin po namin na sa panahong ito, mapagbulay-bulayan po namin ito sa aming mga puso. At Panginoon, tulungan niyo po kami na lagi naming maalala, hindi lamang po ang pagsasakripisyo ay para sa aming sarili, kundi para din po sa iba, para sa aming pamilya, at lalong higit para sa iyo, aming Diyos, para ikaw po ay mabigyan namin ng kaluguran. Samahan niyo po kami sa buong maghapon at sa buong lalakaran namin na isang linggo, kung saan amin pong dadakilain ang iyong banal na pangalan. Yun po, Panginoon, na mayroon pa mga pasok sa kanilang mga trabaho hanggang Wednesday, dalangin po namin ang inyong pag-iingat sa kanila. At maasa po kami, Panginoon, na sa buong maghapong ito, ang pagsama mo sa amin, ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin na mayroong pagpapasalamat at pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Papuri at pasalamat po sa inyo o aming Panginoon sa ginawa naming pagbubulay ngayon. A friendly reminder po to all of us, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory, pumayo at maglingkod. Hanggang sa muli po nating pagbubulay.